Minsan akala natin, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng ating trabaho. Pero paano kung kapalit pala nito ay ang mga taong tunay na mahalaga, ang paunahing tauhan sa ating kwento, na maghahatid ng suliranin sa araw-araw nating pamumuhay. Si Marco isang profesional na arkitekto na nangarap na makapagtrabaho naman sa ibang bansa. Sa kadahilanan gusto niyang bigyan ng suliranin at responsibilidad ang kanyang mga kapatid, dahil hindi lahat ng oras ay sapat na para umasa sa kanya. Ang magulang ni Marco, ang mga kapatid niya, kahit ang mga kamag-anak, sa kanya rin umaasa. Hindi na niya mabigyan ng lugar ang sarili sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Sobra ang malasakit niya sa kanyang pamilya. Ngunit kailangan niyang gawin kahit labag sa kalooban ang magtrabaho sa ibang bansa. Isang araw may natanggap siyang mensahe na nagsasabi, "Mr. Marco, your application for the senior architect position has been accepted." Sa sobrang tuwa hindi na niya alam ang susunod na gagawin sa opisina. Makalipas ang ilang linggo, natupad na rin ang pangarap niya na makapagtrabaho sa Middle East. Mabigat man ihakbang ang kanyang mga paa paalis ng bansa, nasa isip pa rin niya ang kanyang pamilya. Sa bagong kumpanya niya sa Middle East madali at magaang lang ang trabaho na binigay sa kanya. Dito sa bagong kumpanya, nagkaroon na siya ng kaluwagan sa pera. Nabibili na niya ang lahat ng gusto niya naisin para sa sarili. Ngunit sa Pilipinas, ang magulang at kapatid niya ay namumuhay sa kahirapan na minsan hindi nila naranasan dahil sa tulong na ibinibigay ni Marco. Habang lumilipas ang panahon, maraming araw na hindi siya komportable, parang may kulang. Sa kabila ng sitwasyon niya sa pamilya, tuluyan na sila na walang komunikasyon kay Marco. Ngunit sa hindi alam ng pamilya niya, masakit para kay Marco ang magtiis at tiisin sila. Walang araw na hindi niya iniisip ang magiging kalagayan nila, lalo na ang kanyang magulang. Ginawa lang niya ang bagay na ito upang matuto ang kanyang mga kapatid kung paano paghirapan para kumita. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may nakarating na mensahe galing sa kanyang agency sa Pilipinas. Napaiyak at napasigaw ng malakas sa opisina na ikinagulat ng lahat. Para siyang bata na iniwan ng magulang sa gitna ng kadiliman. Halos hindi niya mapatawad ang kanyang sarili sa ginawa niyang paraan. Dahil dito pumanaw ang kanyang ina. Nagmadali siyang umuwi ng Pilipinas upang maabutan niya ang huling sandali na masulyapan ng ina. Sinisi niya ang kanyang sarili sa mga oras na yon. Walang humpay na pagpalo sa kanyang dibdib habang umiiyak. Ang kanyang tatay at mga kapatid ay nakamasid lang. Makalipas ang ilang oras lumapit ang kanyang ama at ang sabi, "Anak, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Alam ko pati ng mga kapatid mo ginawa mo lang na magtrabaho sa ibang bansa dahil gusto mong bigyan ng aral ang iyong mga kapatid. Simula pa lang na umalis ka na unawaan nila ang desisyon mo. Hindi ka nagkulang bilang anak at kapatid. Napakabuti mo sa amin." Sumagot ang isa sa kapatid, "Kuya, masaya si ina," bago pumanaw. Ang bilin niya sa amin. Magsikap sa aming sarili at huwag umasa na lang sa iba. Natutunan namin ang kahalagahan ng buhay dahil sa iyo. Kung noon binibigyan mo kami palagi ng isda para makakain, pero ngayon natutunan namin humuli ng isda para may makain. Salamat kuya, dahil sa iyong pamamaraan natuto kaming magsumikap sa buhay. Lahat ng tao ay may magandang hangarin sa buhay. Kung ang isa sa pamilya ay nakaramdam ng pagod, tulungan itong itayo upang mapawi ang bigat na nakapatong sa kanyang balikat. Hindi lang isa kundi miyembro ng buong pamilya ang nakaatang sa responsibilidad na ibinigay.